Yung mga doon, ako gumagabi na, 7:30 na ng gabi dito. So, ibabaw na natin yung mga ating mga pampataba sa kalamansi. Ito na siya, no? Yung mga animal talaga dito, itong mga to. Yan, no? Hindi nakain, tignan mo. Ayun yung isda, pinagtiningan mo ng isda, oh. Hindi nila ginalaw. Ang pwede lang gumalaw dito, yung mga raccoons, ganun, bears. So, ito siya mga do. Sensya na sakit ang dila ako dahil sa sengaw, eh. Anyway, tignan nyo naman yung kalamansi ko dito. Oh, grabe. Ang daming bunga. Sobra. Kaka-harvest ko lang nito yung una kong video. Doon sa Ang Farmer Syudad, yung mga kaka-upload ko lang. Grabe. Napakaraming bunga. Hindi na ubusan ng bunga yung kalamansi. Ang sikreto niyan, unang-una, like I said, this one, ito, ang sikreto, itong aloe vera, no? Yung katas ng aloe vera. Yan. Pamparami din yan ng bunga, mga do. Yan ang daming aloe vera. Ito naman, yung dahil sa meron akong hukay dito, hindi na ako mahirapan, no? Yung video ko na hindi ko pa na-upload, ito yung pinagfilehan ko ng isda. Yan, no? Yung mga, yan, yung hasa ng isda, pinagfilehan niya. Yan ang ilalagay ko dyan sa butas na yan. Medyo marami itong mga do. Mag-ingat lang tayo kasi marami tayong mga, rodents dito. Tignan nyo naman, saglit lang daw naiwan, no? Yun, nilanggam niya siya kagad, do. Kasi pag press yung isda, matamis. Ngayon ko lang naintindihan yung sinasabi ng kaibigan ko na galing ng probinsya. Sinabi niya, yung isda daw pag bagong huli, matamis daw yun. Yung ebidensya, ayun, yung langga mo. Tingnan mo. Inangat-ngat na ng langga. So, para hindi rin tayo, ito masyadong umamoy mga do. Ito, meron tayo dito mga tuyo na tuyong dahon. Ihalo nyo muna yan dyan mga do. Kasi, pag hindi, ang mangyayari dyan is, maaamoy talaga to ng mga rodents. So, yan, itakip nyo sa dyan, yan. So, bukod dyan, sa mga tuyong dahon na yan, ito, dahon ng, ano ba to? Dahon ng saging na natuyo, yan. Itakip nyo rin yan dyan. Ito, tuyong-tuyo na talaga to, sobra. So, dagdag din yan sa pataba ng kalamansi nyo, no? Bukod dyan, medyo nadugdugyot na rin tong cellphone ko, kakabidyo ko, no? Ito siya, tabunan nyo pa rin ang lupa. Kasi pag di nyo tinabunan yan, yung isda, mangangamoy yan. Maaamoy yan ng mga daga-daga dito. Delikado, kasi pag naamoy siya ng daga, kakalkalin yung binaon nyo dyan. So, ang endo, imbis na meron ka sanang pataba sa lupa, ang naging nakakain lang yan, yung daga. Kaya mas maganda, babaunan mo siya ng, ng lupa. Kasi the best thing, pag nakabaon yung, yung nakabaon siya sa lupa, mas mabilis ang matunaw. Mas mabilis ma-absorb din ng kalamansi, yung mga katas ng, isda, no? Yan, ganyan. Tapos, ito na siya, inayos lang natin ang baon. Actually, ang original nun, kaya yung may butas, ito talaga yun. Ayan o. Ayan o, parang ganyan o. May pag-angat mo ganyan, may butas na. Yan ang itabon mo dyan. Ilagay, balik mo dito sa pinagbaunan mo ng isda. Andali ha. Yan. Kasi para mapupush yung isda habang natutunaw, mapupush siya pailalim sa kalamansi. Kasi pag hindi, sumisingaw siya, ang endo niyan, maamoy yan ng mga daga. So, yan guys, talaga yung pinakasekreto, no, ng mabungang kalamansi. Kahit yung mga iba kong halaman dito, lahat yan. Lahat yung mga, yan, oh, ito, pag inangat mo yan, kakabaon ko lang ng isda dyan, kaya hindi ko pwedeng iangat yan kasi mangangamoy. But anyway, lahat yan, yung mga ganyan, ito, tinan nyo naman to, medyo kalahati yan ng, yan, oh, pag inangat mo to dito, ito, subukan natin iangat to guys, kasi yung kanina, naangat ko na yun bago pa ako nagbaon. So, ito, tinan nyo ha. Sandali, ayan o. Pag angat mo, ayan, may butas. Yan, dyan mo na ilalagay yung mga isda na, yung mga hasang, mga ganyan. So, ibalik lang natin yan sa dyan. Tapos, pagbalik mo, kailangan lang tabu-tabunan mo sa gilid para sure ball, no? Na hindi maamoy ng daga. Kasi pagka ganyan, pinabayaan mong ganyan, yan o, may awang-awang na ganyan. Kaya sabi ko mga do, may awang-awang, makakalkal pa rin ang daga. Yan. Kaya ang gagawin mo, pag may binaong kang isda, yan, isiksik mo ulit siya. Lagyan mo sa gilid ng mga lupa-lupa para hindi siya maamoy ng mga daga. Yan ang ginawa ko dito mga do. Ayan o, nakita nyo. May mga butas-butas siya dyan. Ayan o, yung mga butas-butas na yan. Ano yan? Mga butas ng langgam. Kasi yung langgam, kinakain niya yung ibang isda dun sa pinagbaunan ko. So, yung mga yan, siniksik ko para malaman mo talaga na hindi siya mangangamoy. Kasi pag nangamoy yan, imbis na yung isda mo naging pataba dyan sa puno mo, ang endo nyan, kinain lang yan ang daga. So, ito, may dugo-dugo pa to ng konti. Ang gagawin mo, meron tayong tubig ulan dito, no? Kuha ka ng konti dyan kasi sayang din yung sabaw ng isda na yan, no? Yan, ididilig ko yan sa kalamansi ko, yan. Pandilig sa kalamansi. Ito, kababaon ko lang din ang isda dito, guys. Tignan nyo naman, namumuti siya kagad, oh.
Ang dami na naman yung bulaklak. Non-stop to. Basta babaunan nyo lang. Ayun, dami na naman bulaklak ko. Non-stop to guys. Basta baunan mo lang ng baunan ng isda yan. Walang tigil yan sa kakabunga. As in, paborito yun ng asawa ko. Yung asawa kong farm, paborito yun itong kalamansi. Panlagay sa beer, sa mga pagkain, mga ganyan. So, ano talaga ang lesson dito? Isda is the key to many fruit in the tree. Alright, thank you guys.